publicity ho ito na wala naman hong intensyon itong si Liveste na tatakbo sa 2028 presidential elections. Ang pinag-uusapan ho rito, yung accountability ho ng mga kasamahan yung kawatan dyan sa Kongreso. Ba't pinupunan nyo dito si Liveste? Christmas bonus para sa mga kongresista sa halaga ng 2 million pesos. Sabi nga ng iba na wag ko dapat ito banggitin sa media, hindi siya transparent. Ang aking, I think, disagreeable point bakit mali ang budget increase na ito. Si Liveste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ang nakasakit, kinsa tong musulti batok, mo reveal og mga kamatuoran bahin sa drugas o bahin sa korupsyon, maoy mapriso. Nya kadtong ilang gipinpoint nga maoy utok sa korupsyon, maoy utok sa drugas, maoy mo papriso. Tingnan nyo, sa Luzon lang ho siya naghari-harian dito mga kapitan si Boy Singgot. Pero dito sa NCR, initsipwer na ho siya. Dagdag Balita News Update. Dagdag Balita. Alright, nagbabalik ko tayo dito ho sa Libuning Bahay. Magandang buhay ho mga kapitan at welcome naman ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga nanonood dyan sa Facebook, huwag kalimutan po, follow, like, and share lamang mga kabitaan at paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion at i-share nyo po para malaman ng karamihan kung ano pa po mga kaganapan sa ating lipunan. Lalo dyan sa mga nanonood sa YouTube, subscribe at pindutin lamang po ang notification bell. Ngayon po pag-uusapan natin itong si Oki Kakoki. Umipal pa rin ho mga kabitaan. Siya yung pumalit ho sa mga buhayang nasa 19th Congress, sa WADCOM, sa TRICOM, na mga napakabasaw yung mga bibig nito mga kabitaan. Ito naman hong si Oki Kakoki mga kabitaan, basang-basa pa. Akala mo may rigla mga kabalitaan? Dahil pinag-initan ho niya dito itong si bagitong Congressman Liveste. Kung matalino itong si Terry Ridon at gusto niya po talaga na sugpuin itong mga nakawan sa ating gobyerno, ay sana ginawa niya na rin ho itong ginagawa nga investigasyon, sariling investigasyon dito ni Congressman Liveste laban sa nakawan sa Department of Public Works and Highways mga kabalitaan. Kaso nga lang, baka nambunan rin to sa maleta, ayun laang, hindi mo talaga mapipilit mga kapitan na kakampihan yung katotohanan. Dahil sa video itong ipapakita ho natin, alam na ho ng karamihan na may hawak-hawak na mga dokumento mula ho sa tanggapan na mayapang itong si Undersecretary Cabral mga kabalitaan. At nakakuha ho ito ng dokumento at pinagfifistahan ho ngayon sa ng mainstream media at ng mga nasa social media mga kabalitaan. Pero itong isang Terry Ridon aka Oki Kakoki mga kabitan, napakabobo nito at napakatanga itong taong to. Mas binigyan niya pa ng bigat ng halaga kung paano daw nakuha yung mga dokumentong napasa kamay ho ni Congressman Liveste na mga listahan ng mga kawatang politiko dyan na kumukubra ng kickback sa Department of Public Works and Highways na nagmula sa tanggapan ni Undersecretary or former Undersecretary Kathy Cabral mga kabalitan. Ayon pa niya dito, when the accusation of the evidence itself is under question, institutions cannot afford to look the other way. Congress has a responsibility to protect the integrity of its processes, the rule of law, and public trust mga kabalitan. Itong hawak ng mga dokumento ni Liveste, klaro naman ho talaga na ito ay mula ho sa tanggapan ni Cabral. Kasi sa sinabi ho dito ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon mga kabitaan, Oki Kakoki, na posible daw maharap sa ethics complaint si Batangas 1st District Representative Leandro Liveste. Kaugnay ho sa umano'y illegal na pagkuha di umano ng files na ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Yun ang kanyang pasiatab at nagpapapansin ho talaga ito na nagpapakita, binubuhat yung sariling bangko kung siya ay mas magaling pa kay Liveste. Ayon pa rito kay Oki Kakoki mga kabitan,
Dapat linawin ni Representative Di Umano Liviste kung paano niya ito nakuha ang nasabing files at kung may pahintulot ba di umano ito kay DPWH Secretary Vince Dizon, mga kabalitaan. So sa kanyang huling salaysay, ayon pa dito na we cannot allow the House to become a venue where evidence is sourced through questionable means and they laundered into legitimacy through publicity, mga kabalitaan. Ano naging publicity ho ito? Na wala naman hong intensyon itong si Liviste na tatakbo sa 2028 presidential elections. Ang pinag-uusapan ho rito, yung accountability ho ng mga kasamahan yung kawatan dyan sa Kongreso. Ba't pinupunan nyo dito si Liviste? Na siya lamang ay tumutulong lamang, ayon pa sa inyong kamahalan dyan na si Boy Singot, papaimbestigahan talaga itong nakawan sa DPWH. Ba't haharangan nyo? Ba't hindi nyo papaniwalaan? At yung kasinungalingan ho dito ni Vince Dizon, malamang may kaakibat to sa maleta. Ito yung opinion lamang ho natin at hindi ho natin sinasabi na meron talaga. Na sana hindi man lang, sana hindi tayo nagdilang anghel. Sana mali lang yung pagdududa ho natin. Pero nakakapagtataka ho na biglang kumambyo itong si Dizon. At ito naman hong si Oki Kakuki, mga kabalitaan. Hindi ko alam kung ito ba ay nagpapasikat o dahil siguro natatakpan yung bunganga nito at mata nito sa mahiwagang puting sobre, mga kabalitaan. Siya ang dapat sabihin nating questionable yung kanyang mga hakbang. Ang karamihan ng bawat mamamayang Pilipino kailangan matukoy kung sino ho ba talaga ang arkitekto sa nakawang ito. Ba't kayo dyan sa Kongreso, ba't panay nyo pong pinoprotektahan yung mga involved na mga individual? Ano bang sabi dito ni Liviste, mga kabitaan? Parang susuhulan yata siya, dadagdagan yung kanyang budget para manahimik na lang ho. At yung pa-Christmas bonus, mga kabalitaan, isiniwalat dito ni Liviste na merong patagong Christmas bonus na nagkakalaga ho sa tumataginting na 2 million pesos sa mga kongresista, malabang kaalyadong kumakampi sa kanila. Kawawa ho yung taxpayers, mga kabalitaan. Sila lamang ho ang nagpakasasa ho sa pinaghihirapan nating binabayad na buwis. Samantalang sila ay tumatanggap lamang, umuupo lamang dyan sa kamera na wala man lang ginagawa kundi nagpapalaki ho ng kanilang mga puwet at bulsa, mga kabalitaan. Dan agad balita. So para mapatunayan, baka sasabihin nyo, Kuya Dan, napakasinungaling mo. Wala naman talagang Christmas bonus na nagkakalaga ng 2 million pesos. Saan mo ba nakuha yung source mo? Ikaw naman gagawa-gawa ka na naman ng kwento. For your information, never ho tayo, mga kabaitaan, gumagawa ho ng kwento para manira lamang ho sa isang politiko. Katunayan ho niyan, mga kabalitaan, tayo po'y tagapagtuwid lamang ho sa mga binabaluktot na mga impormasyon ng mga bangag supporters at bangag tanso vloggers, mga kabalitaan. Para mapaniwalaan niyo po ako, at papatunayan ko po na yung sinasabi kong ito ay hindi ho kwentong barbero, hindi ho nakukuha lang sa basuran at kahit saan saang chismis ni Marites at ni Marcelo, mga kabaitaan. Pakinggan nyo po ito, ang payago dito ni Congressman Liviste, mga kabalitaan. May na ibahagi na rin po ako na Christmas bonus para sa mga kongresista sa halaga ng 2 million pesos na actually yung iba nakuha nila December 22. Pero baka yung iba na hindi pa nakakuha nung December 22, kinuha nila nung December 29. Pero hindi ko po kinuha yung akin at sabi nga ng iba na wag ko dapat ito banggitin sa media. Pero kaya ko po ito nire-raise dahil itinaas ng Kongreso ang sarili naming budget by 10.5 billion pesos, of which 7.8 billion pesos is sa MOOE na hindi dumaan sa debate. Biglang lumabas lang sa substitute bill. At yung MOOE na ito ay liquidation by certification, as your viewers know. At in effect, napupunta sa mga bonus katulad nito. Sasabihin naman ng iba, ginagamit para sa mga lehitimong bagay. Pero kung ganoon, bakit natin una hindi niliquidate at pangalawa, hindi inilalahad sa publiko na may budget increase tayo ng 10.5B. So the fact na hindi siya transparent ang aking I think undisagreeable point bakit mali ang budget increase na ito. Opo, at pinasinungalingan ito ni Congresswoman Swansing na merong
2 million na pesos pero na kumbaga lahat kayo inimpormahan na merong ganito po na bonus po. Hindi ka naging exempted po. Hindi mo lang kinuha po, Congressman. Well, unang-una po, matalino talaga ang ibang mga kongresista na sumagot. Kasi baka kung ang tanong, totoo ba na may 2 million peso Christmas bonus para sa lahat? Ang sagot, definitely not. Dahil baka yung iba mahigit sa 2 million. Pero yung iba naman hindi binibigyan. Kaya hindi naman 2 million para sa lahat. At pangalawa, baka naman sa kanila hindi yung tawag Christmas bonus. Ang tawag doon, operating fund. 'Di ba? Sabi naman po ni Deputy Speaker Ronnie Puno, meron talagang, I'm not sure kung kinonfirm niya 2 million, pero basta sabi niya meron talaga na binibigay para sa Pasko. Pero sabi niya, para naman to may pamigay ang mga kongresista sa mga barangay captains sa mga Christmas parties, pati ang mga ibang mga events pag Christmas. Kaya lehitimo naman talaga ang mga sinabi ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Ang tanong ko lang, kung totoo ito, bakit nung humihingi ako ng breakdown sa Committee on Accounts kung paano ginagastos yung 18.58 billion pesos para sa 2026 na MOOE fund, hindi lang nila ako hindi sinagot, may nakiusap pa nga sa akin na wag nang magtanong muli. At kung maaari ko pong ibahagi, sir, parang mas gusto pa nga ng Kongreso na talakayin ko yung mga issue ng DPWH kaysa sa itong MOE na to. Ganyang ka-sekreto tong MOE na parang mas sensitive na topic pa ito kaysa sa DPWH. Klaro ho mga kabalitan, yung pagsasabi ho dito ni Congressman Leviste na wag na lang pansinin yung MOE na yun at saka yung doon ka na lang mag-focus sa DPWH. So baka natatakot sila na mas kung palaliman pa yung investigasyon dito ay mas lalo hong mabubuking ho sila sa kailang pambubulsa sa pera ni Juan. Kawawa ho tayong mga taxpayers, mga kabalitaan. Mantakin nyo po. Bibigyan ho sila, makakatanggap sila ng 2 million na Christmas o 2 million pesos Christmas bonus na nasa kanila lang ho, mga kabitan, samantalang tayo nagbabayad ng mga buwis para ho itulong sa ating bansa at para mapaganda yung ekonomiya. Pero paano maging gumanda ho yung ekonomiya natin? Yung ating Pangulong ang Siboy Singot, mga kabalitaan, negative 3% na nga, mas lalong tagilid ho, mga kabalitaan. So ngayon, balikan ho natin itong si Okika Koki, mga kabalitaan. Ayon pa niya dito na nagdududa ho siya mismo nagdududa na yung pagkuha ho dito sa sinasabi, mga kabalitaan, na mga dokumento ay sapilitan daw. Paano maging sapilitan? Sa videong kuhang ito, mga kabalitaan, ay nagpapatunay lamang na para bagang maganda yung naging pag-uusap po nila dito while bit-bit ni Leviste, itong mga dokumentong hawak-hawak niya, mga kabalitaan. Ano bang nais nilang iparating, ipahiwatig? Ito, duda ho tayo, pinipiit ho dito itong si Leviste para manahimik na. Kumbaga, idadaan ho nila ito sa ethics complaint o idadaan nila ito sa ethics committee para masampahan ho at sabihin natin, masuspende para hindi na ho ito makapagsalita laban ho sa gobyerno. Ito ho yung diskarte nila na ginawa na rin ho nila dito kay Berzaga, mga kabalitaan. Dahil sila po ay mapagpanggap lamang ho. Hindi ho sila para sa taong bayan, hindi ho sila makabansa, kundi makasarili ho itong mga animal na nakaupo ngayon na kumakampi sa adik na namumuno ngayon at lalo na mga kasamahang kawatan dahil sila ay puros mga kawatan din dyan na kumakampi o nagkampihan para lamang sa kanilang pansariling interes, mga kabalitaan. O ano itong nakikita nating video dito? Ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral.
O, di ba? Klaro ho mga kabalitaan. Magkakasama ho sila, magkakasabay ho silang pumasok sa isang room para mag-uusap-usap. Then lumabas ho silang magkakasama. Bit-bit na ho dito mga kabalitaan ni Liveste ang mga dokumento na umano'y galing mismo sa tanggapan ng Undersecretary ng Department of Public Works and Highways, itong si namayapang Cabral mga kabalitaan. Ano pa bang itatanong at pagdududahan ho nila sa ginagawa ho dito ni Liveste? Ayaw nyo yun? Na si Liveste ay makakatulong sa inyo na matumbok kung sino ho talaga ang mapagpanggap na mga mababait at walang kinalaman sa nakawan diyan sa Kongreso mga kabalitaan? Napakabaliktad ho naman ng mga utak ko ninyo na akala ho ba namin na kayo ay para sa taong bayan? Kabaliktaran ho sa ibang bansa, dahil matagal ho tayo sa mga ibang bansang napuntahan ho natin, sila mismo ang tumutulong sa kanilang mga constituents. Dito sa bansa ho natin, tayo ang nabubuhay o tayo ang bumubuhay sa mga kawatang politiko ng ating bansa mga kabalitaan. At ano bang sabi dito ni Father Siano Ubat? Kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, sino pa yung tumutuligsa at sino pa yung nakakatulong sa bansa na para malaman ang mga corrupt officials, siya pa ang ikukulong ho nito. At yung magkukulong pa nito ay yun pang mga inakusahan na talaga naman ay kitang-kita ho na may mga resibo ito mga kabalitaan. Pakinggan natin muli itong si Father Siano Ubat. Bag-o na tong administrasyon hangtod karon, ang nakasakit kinsa tong musulti batok mo reveal og mga kamatuoran bahin sa drugas ug bahin sa korupsyon, maoy mapriso. Nya kadtong ilang gipinpoint nga maoy utok sa korupsyon, maoy utok sa drugas, maoy mo papriso, dili kasuhan. Banawa ninyo dihagon sa Kongreso na ay mga batanon nga mga kongresista nga nagsulti, mauni ang mga nag-utok, mauni pinpoint nila. Suspenso. Karon ana sa bag-ong revelasyon ang files kuno na atong namatay nga Yusek Cabral. Tanang mga insertions kanang gipang-insert ba nga mga budget sa kaning kada tuig nato, daghan kayong nag-insert diha. Kana pila ka kabuk ana kay kanang insertion murag pasabot ana nakaamgo sila ba nga pagdayon ng process sa budget, uy, wa man din ako ma-appeal na pa man day ko'y nag-una nga project, ako lang ning ihangyo nga i-insert, idugang sa akong original nga gi-set atong NEP, National Expenditure Program ba na ang una gyud nilang proposal sa ilang budget sa mga congressmen, mga senador, mga executive branch, magkuan man na sila, maghimo man na sila ilang original na expenditures nya mo to'y i-discuss sa Congress nga inigabot na sa BICAM, bag-o pa na nahitabo karon, mag-insert dayon sila. May daghan nag-insert, ting daghana. Nya ang problema, pila ka bukan ang gipang-insert nga tinuod yung gi-apply sa project. Nay dahang problema. Kaluoy Ginoo, daghan na rong na-revealed nga mga ghost projects di ay ang ilang gigamitan sa ilang inserted nga mga budget. Kasuhan ba sila? Away kaso. Pero dunay musulti nga kini mao ni siya ang ghost project, si so-and-so, si Congressman so-and-so, si Mr. Kuan, mao ni tanawa, di ba ikay kasuhan? Bali porting singgit ni President Duterte kinsay adik siya na priso. Ang kaso niya war against drugs. Ang war against drugs ni President Duterte mao'y nakapapriso niya ron dito sa dahig. Pero siya gasigig advokasya nga ang drogas mo patay ni sa atong mga katawhan, sa labing sa atong mga kabatanunan, mao ni mo guba sa future sa mga Pilipinos kanang drogas. Siya rin gipriso tungod anang war on drugs nga problema man ta kay na nato ang drogas, ang ngayon ta atong pasidunggan ang naay war on drugs.
mao naman ay prisuhon. Ambot lang ha. Mao ba ni atong hustisya karon? Ug mao nay nahitabo ni Esteban. So yun po, tama po yung sinasabi dito ni Father Shano Ubud mga kabitan, kung saan po kabaliktaran ho kasi alam niyo po ang administrasyong ito ay tatak law bender. Kahit di dapat gawin, ginagawa. Kaya yung pagnanakaw sa pera ni Juan sa ating mula ho sa ating mga binabayad na buhis, kahit mali ay ginagawa. Dahil para sa kanila ay tama dahil sila ay nagpakayaman mga kabaitaan. Dahil naman ho kasi mahina at lame duck presidento meron ho tayo sa ating bansa na napakawalang kwenta na wala nang hiya kahit negative 3% na nga yung net trust rating nito mga kabaitaan ay hindi pa rin ho bumaba sa pwesto. At hindi pa daw siya magpapa-apekto dahil tuloy lang daw yung kanyang trabaho. O anong sabi dito mga kabalitaan? Sa survey, lagap ako dito si Bongit mga kabalitaan. Panoorin ho natin dito kung ano po yung survey na meron tayong nakuha mga kabalitaan. So dito, itong survey na to mga kabalitaan, tingnan nyo po. Sa Luzon, naghari-harian dito si Bongit sa Trust President Ferdinand Marcos Jr. 46. Nanalo ho siya dito mga kabalitaan sa Luzon lamang ho. Pero dito sa NCR ay nako, talagang sinampal ho siya ng katotohanan. At dito naman sa Vismin mga kabalitaan, parang tain ng kalabaw, nilalangaw mga kabalitaan. Tingnan nyo po ito. Napakalayo ho yung diferensya. Sa Mindanao, 8 lang ho siya. Sa si Inday Sara Duterte, merong 96% ho na naniniwala kay Inday Sara Duterte. Napakalayo ho yung inyong iniidolong kayong mga bangag vloggers. Napakalayo ho. Tingnan nyo, sa Luzon lang ho siya naghari-harian dito mga kapitan si Boy Singhot. Pero dito sa NCR, initsipwer na ho siya. Kayo mga bangag, ano na kayo? Ano mang sasabi nyo dito? Sasabihin nyo naman yan. Ay fake news sa survey ho yan mga kabalitaan. So din nyo na kasi maagaw mga kapitan, itong Vismin. Lalo na yung NCR na talagang makikita natin tahimik lang ho sila pero makaduterte ho itong mga taong to mga kabalitaan. So, ang mga nag-iwan ho ngayon o nag-iwan ng suporta dyan sa Luzon kay Marcoc Boy mga kabitan. Alam niyo po ba yung Marcoc Boy? Marijuana at cocaine mga kabitan. Pinagsama-sama ho natin itong si Marcoc Boy mga kabitan. Wala na kayong pagkakaiba sa kabangagan ho ng kamahalang inyong sinusuportahan dyan sa bahay ni Kuya mga kabalitaan. So pahiya ho kayo ngayon. So ano masasabi nyo mga bangag vloggers? Ang talagang yung sinasabi ho nating katarantaduhan, yung kawalang hiyaan, pandarambong, lahat ng mga masasamang salita ay nasa inyo na ho. Makikita ho yan sa inyo lahat, lalo na sa administrasyong ito mga kabalitaan. Kahit ano pang gagawin yung paninira kay Inday Sara Duterte, hanggang dyan na lang ho kayo. Wala na ho kayong mapapala pa. Papakinggan lang ho kayo pagkatapos. Tagos hanggang kabilang tenga lang ho yung mga sikretong taga-suporta. Yung tahimik lang na taga-suporta ng mga Duterte. Kaya mag-recruit kayo ng maraming, magkakaroon ho kayo ng maraming bangag vloggers kasi yung mga pinagre-recruit nyo po, mga matatalino ho yan Kaso naging ob-ob dahil sa mahiwagang puting sobre na hindi na ho ipinaglaban yung kanilang karapatan, yung kanilang tamang paniniwala dahil kanilang kinakampihan ho itong mga adiktos, binidiktos at mga kawatan sa gobyerno dahil sila po ay nakikinabang ho dito mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan po paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion at i-share niyo po para malaman ng karamihan kung ano pa po mga kaganapan sa ating lipunan. Sa Facebook po, follow, like, and share. Sa YouTube po, subscribe at pindutin lamang ang notification bell. Bago tayo magtapos, mag-iwan lamang ho ako ng isang paalala sa inyo. Kapag ang tao po ay inaapi sa kauli-ulian, siya po ay magwawagi dahil sa patuloy nitong pagipaglaban para sa katotohanan at sa kinabukasan ng ating inang bayan. There will be a time of reckoning. To God be the glory, Mama Chip Chip. Peace out.